Napakadaming naghahanap ng motorsiklong ito at ngayong araw ay bibigyan natin ng review ang pinakabagong Honda Winner X150 Premium Edition at ito po yung kanilang matte black color. At wag na nating patagalin at bibigyan natin to ng further review ngayong araw. Gaano nga ba kaganda ang pinakabagong Honda Winner X150? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po ang pinakabagong Honda Winner X150 at ang ating nasa harap ngayon, ito po yung tinatawag nila na Premium Edition at ang kulay na ito po yung matte black color. Kaya wag na nating patagalin at bigyan na natin to ng further review. Dito sa harap talagang agaw pansin itong kanyang V-shape design kasi nga pointed na pointed itong nandirito sa gitna at pag ating sinilip ito pong kanyang daytime running light nagkaroon po siya rito ng spike kaya talagang napakabangis din ng pagkakaposisyon at itong nung kanya namang main light rito parang nanlilisik na mata ng eagle at nagkaroon po ng partition sa gitna, mayroon po siyang high beam and low beam at dito sa bandang itaas nagkaroon po siya ng butas rito magkabila which is ito naman po yung windlet na kung saan ay pwedeng pumito ang hangin kapag ikaw ay nagpagtakbo ng matulin at dito sa gitna may makikita po tayo rito na Honda decal, white color and then matte black naman po itong V-shape design na parang little visor dito sa gitna at ang ganda rin ng pagkakadesenyo nitong kanyang front face cover. Well, very attractive itong kanyang little visor. Smoke type po yung kanyang pagkaka-design. Nagkaroon ng deep lines, nagkaroon ng V-shape design, at nagkaroon po ng honeycomb dito. At pag ating sinilip, kitang-kita po natin dito po sa loob, nandyan po yung kanyang horn. And then, mapunta naman po tayo dito sa gilid dahil talagang napaka-brusko nung pagkaka-design nitong kanyang pairings. Pag ating tinitigan ito, naka-imbus tong part na to at sharp yung mga edges. Kaya talagang maskulado yung dating. At may nakita lang ako rito na isang decal, which is gold color naman siya. Minimalist decal lang po yung kanilang nilagay rito. Well, dumako tayo rito sa kabila, nagkaroon ng partition dito sa gitna. Ito po is matte black and then black ulit. So all black, di ba? And then ang ganda rin po nung pagkakaposisyon nitong kanyang turn signals. Naka-emboss ito pero hindi siya katulad ng iba na nababali. Which is ito is nagkaroon po siya ng additional design. And then dito naman po nagkaroon dito ng tusok na guhit. So ang ganda rin nung kanyang pagkaka-design. At pag dumako tayo rito sa may bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng windlet. Ayan So napakalaking butas rito, pwedeng maglabas-pasok yung hangin. So itong palikpik na to para po siyang check. And then napakaganda rin niyang pagmasdan syempre. At dito po sa ibaba, nagkaroon po siya rito ng engine cover extension. Ayan matulis din, pointed yung pagkaka-design. Nagkaroon po siya rito ng dalawang butas at meron pa pong butas rito sa may itaas. Well, very attractive din yung pagkakaroon niya diyan ng engine cover na matulis. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang fully digital meter panel. Yan ang ganda rin ng kanyang pagkaka-design. Saktong-sakto lang para sa kanyang front face cover. And then dito po makikita natin nagkaroon po siya rito ng partition sa gitna. Nandito naman po yung kanyang mga light indicator and then ito naman po yung kanyang main screen display. Nagkaroon po rito ng button selector para sa adjustment and then para po sa selector. At dito naman sa gitna mayroon pong nakalagay rito na Honda logo, chrome color, which is very attractive naman po siya. Napaka-muscle din nung mga design ni rito, naka-emboss yung mga part. At mapunta naman tayo rito sa mga button, mayroon po siya rito high beam and low beam. May pa-switch na rin siya rito. And then sa gitna naman ang kanyang horn at ang turn signals. Nandirito naman po itong kanyang clutch dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. Well, dito naman sa kabila, nandirito naman itong kanyang electric starter at ang kanyang front brake. At dito pala mga ka-LM, mapunta muna tayo rito sa kanyang front suspension kasi nga very attractive. Ayan gold color yung kanilang ginamit dito na traditional telescopic fork. At ang kagandahan niya, nagmatch po yung color dito po sa kanyang Nissin na single pot caliper. Gold color din siya kaya talagang very attractive tong dalawang to. And then mayroon naman po siya ritong single rotor disc brake na flower design. Ang kanya naman po ritong mags is matte black color na Y design. At ang sukat po ng gulong dito sa harap, ito po ay mayroong 90 by 80-17. At dito naman po sa kanyang front fender, ang ganda rin ng pagkaka-design, pointed din,
Pero may makikita po tayo rito na extension, so mahaba rin po hanggang rito sa likuran. At dito naman po ay may makikita tayo na nakalagay na ABS in silver color. So ang kagandahan po nitong ating Honda Winner X150 ay equipped na po siya ng anti-lock braking system. So once po na nag front brake tayo, pagdating sa mga sudden stop, hindi po maglalak itong ating preno sa harapan. So hindi po magi-skid itong ating gulong at hindi magwawabol ang ating manobela pagdating sa mga sudden stop. Well, ang ABS kasi ay nakakapagbigay po ng smooth na braking power. Kaya talagang very safe yan pagdating sa mga ganong situation. Well, balik naman tayo dito sa ibaba. Pagdating sa kanyang ignition, ito po ay equipped with smart keyless system. Kaya kung inyong makikita, nagkaroon na po siya rito ng knob selector. At ang kagandahan yan, included na rin po rito yung kanyang seat opener. At dito naman po sa kabila, ayan, para dun sa mga nagtatanong, mayroon na po siyang integrated na USB charging port. Well, yan po yung hinahanap ng ating mga followers and subscribers. Dahil nga po, yung isang model or variant nito is wala po siyang USB. Well, ang advantage naman yan, kahit saan ka magpunta, no? Hindi ka mag-aalala kapag nalubat yung inyong mobile phone. Dahil pwede nyo po siyang i-recharge anytime. So, yun yung advantage. Pagdating naman po rito sa gitna, napaka-muscular rin yung kanyang pagkaka-design, no? Nagkaroon po siya rito ng decal na gold. Minimalist lang hanggang rito sa kabila. May nakalagay naman po rito na liquid cooled. So, ang kagandahan po nitong ating Honda Winner X150 ay bagay na bagay pang long rides driving dahil naka-liquid cooling system na siya. Pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. And then katabi naman nito may nakalagay po rito na DOHC. Yan po yung tinatawag nila na dual overhead cam. So ang kagandahan naman po niyan, ang advantage niya is very powerful yung kanyang engine. So 2 times stronger po siya kaysa dun sa mga naka-single overhead cam. Well, paano natin gagamitin yan? Pagdating po sa mga arangkada or akyatan, doon po lalabas yung kanyang power. At the same time, pag kinarera kayo na mayroong angkas, hindi kanila mahahabol dahil mas malakas po siya pag mabigat yung kanyang dala. So doon po lumalabas yung power ng naka-dual overhead cam. Well, dito naman po sa gitna, makikita natin sa bandang ibaba, nagkaroon ng parang hasang ng pating rito. May dalawang butas rito sa dulo at saka sa dulo. And then dumako naman tayo dito sa kanyang engine. Ayan, oh. Batay po sa Honda, ito po ay engine ng CBR. At dito naman po natin matatagpuan itong kanyang shifter. So ito pong ating Honda Winner X150 ay equipped po ng 6-speed manual transmission. At ang kagandahan niyan ay meron na rin po siyang assist in sleeper clutch. So pagdating naman po sa downshifting, effortless na rin, no? Papitik-pitik ka na. Dahil nga po mas lalong pinabilis yung kanyang gear process sa kanyang transmission. Well, dumako ulit tayo rito sa ibaba. Nandirito naman itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So may cover po ito na rubber. And then attractive din po itong kanyang zinc alloy na silver color na brace. At nandirito naman itong kanyang side stand at ang kanyang center stand. At dito sa gitna, nandirito naman po itong kanyang pillion step para sa ating back rider. Well, yung color is silver, not fadable. Ayan o, very durable yan mga ka-LM kasi nga po, zinc alloy yung kanilang ginamit. And then silver color, nag-complement yung color niya dito sa kanyang mga brace. At mapunta naman tayo rito sa kanyang side cover. Ayan o, machong macho yung dating. Ang daming mga naka-emboss deep lines. And then naka-emboss tong part na to, may nakalagay po rito na Winner X. Ayan o, 3D emblem po yan na naka-emboss gold yung color. Kaya talagang bagay na bagay dito sa kanyang pagka-matte black. Well, dito naman po sa ibaba, nagkaroon po siya dito ng chain protector. Ang haba rin ng pagkaka-design, no? So, napakaganda rin. Square type naman po itong kanyang swing arm at yung tip is silver. Kaya, nag-complement yung color, no? Very attractive din po siya. Well, pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, makikita natin rito, mayroon po siyang 120 by 70-17. Well, pag ang inyo pong gulong ay makapal, ibig sabihin is nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. So yun ang kagandahan nitong ating Winner X150 dahil nga po makapal yung kanyang gulong. Well, dito naman po sa itaas, nandirito naman itong kanyang integrated na grab bar. Ayan, sturdy pills, maganda naman po yung kanyang dating. So parang metallic black naman po yung kanyang color. At dito po sa dulo, may makikita po tayo rito na Honda Decal white color. Matulis din po yung pagkaka-design nitong kanyang taillight cover. At pag ating sinilip itong kanyang taillight, ayan, no? Ang ganda rin ng pagkaka-design, no? Para po siyang shovel or yung pala. Well, pagdating naman po rito sa kanyang turn signals, naka-pop up po. Ayan, naka-emboss itong kanyang turn signal. So iwasan na lang po natin na maisagi dun sa mga matitigas na bagay dahil pwedeng mabali. Pero ang kagandahan yan is naka-LED type na po ang kanyang lighting system. At itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon po siya ritong plate light.
May added reflector lights dito sa gitna. And then, ito pong kanyang rear fender. Ito na po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Well, dumako naman po tayo dito sa kanyang rear braking system. Hanggang sa harap, hanggang dito sa likod mga ka-LM is equipped po siya ng single rotor disc brake na flower design. And then yung kanyang single pot caliper is gold. Ganon din po sa harap. And then Nissin brand po yan. Kaya talagang napakaganda ng kanyang mga color combination. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang stock pipe. Ayan o. Matte black din po yung kanyang heat protection guard at yung kanyang tip. So single coral lang naman po siya pero sporty yung kanyang datingan. At dito naman po sa bandang gitna, dito natin makikita itong kanyang foot brake dahil nga po ito ay isang manual transmission na motorcycle. Well, dumako naman tayo dito sa kanyang upuan. Nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So gray po rito sa gitna, nagkaroon ng black rito sa ibaba hanggang rito sa taas. Yung stitches, ayan o, premium naman po yung kanyang feels. Yung kanya naman pong pagkakatahi is durable. Well, ito na pong ating Honda Vener X150 ay wala po itong underseat compartment. Pag ating binuksan itong kanyang upuan ay mayroon po ditong fuel tank. At ito po ay mayroong capacity na 4.5 liters. So other than that, wala na po tayong makikita dyan. Dahil nga po ang ating motorsiklong ito ay nakadesign as underbone. At ang atin pong Honda Vener X150 ay mayroon pong 795mm na seat height. At ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable to para dun sa mga tulad ko na 5'6" in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Honda Vener X Premium Edition ay mayroon pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder dual overhead cam 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.5 Nm at 7,000 RPM. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52.3 km per liter. Yan, premium edition naman to mga ka-LM. Kung tinitest ride natin, premium edition naman to. Ganun pa rin, napakaganda nung kanyang engine sound, no? Engine roar. So dito naman tayo sa zigzag, you know. Malupit men. Malupit. Napakaganda pagdating sa zigzag. Zigzag, you know. Malupit men. Malupit. Napakaganda pagdating sa zigzag. Malupit to men, malupit. Tapos itong ating front braking system, kahit na sudden stop, bigla ang preno, no problem. Balik tayo rito. Napakaganda na talagang banking mga ka-LM, oh. You know. Engine roar. Yes. Lupit men, lupit. The best. Ganda. Bumpy roads, tignan natin, yun, no? Lambot din ang shock. Pwede. At ang bigat po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 122 kilograms. At ang presyo po ng ating pinakabagong Honda Vener X Premium Edition ay nagkakahalaga po ng 131,900. At ang kagandahan po niyan ay included na po rito yung 3 years registration. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabagong Honda Vener X150 Premium Edition, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Honda Wing, Calasiao, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.